These are the words my father told me back when I was alive, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. It don't matter how rich with money you are, or if you drive around in a big fancy car. If you're the lord of the manor or the belle of the ball, if you haven't your health, sure you've nothing at all. Your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. You can have all your riches of diamonds and gold, but they don't mean nothing when the Lord takes your soul. But the one thing that'll help you along every day is to stop for a moment and kneel down and pray. Your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Okay, magandang hapon Luzon, magandang hapon Visayas, magandang hapon sa lahat sa ating mga viewers, din sa ating mga giliw na taga-subaybay sa www.QStreamChannel.itv Kakampi Online. Bigyan muna natin ng daan itong pagbati natin ng belated happy birthday kay Mayor Inaris ng Antipolo City. Nag-celebrate po siya ng kanyang birthday noong March 4, araw ng Wednesday. Medyo napadaan kami, yung grupo namin na nakarating kami sa kanya, kaya ito po ay inaano na lang natin, binabati ng belated happy birthday. Ganon din sa kanyang mga staff sa PIO, binabati ko po sila dyan sa Public Information Office. Atin muna handugan ng awit ng happy birthday kay Mayor Inaris. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, God bless you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Have a happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Have a happy birthday. Today, there is only one thing that you must do. Okay, listen as we all sing this song for you. Happy birthday, happy birthday. Have a happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Have a happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Have a happy birthday. Happy birthday, happy birthday. Have a happy birthday.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Se lo deseamos a usted, que sea muy feliz, que sea muy feliz, que sea muy feliz en este día de placer. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel. Okay. Pagbati pa rin ito sa ating mga kaibigan. Binabati ko itong mga staff doon sa Lake Island naman. Doon sa Binangonan Rizal, napadaan din kami doon. Napakaganda ng nila, yung resort na yun. Napakalinis, puro natural yung At saka ang pagkain, mga sariwa. Kung gusto mo kumain ng isda, napakasariwa ng isda doon. Kung gusto mo sumakay sa kanilang pambot, makakasakay ka rin. Pwede kang tumawid sa kabilang, sa kabilang island. Kasi mayroon naman silang masasakyan na pambot. Kaya napakaganda ang doon, yung ang lalaki ng isda doon na sariwang-sariwa pa, kauhuli lang. Napakasarap nung pinakain sa amin doon. Pati yung mga natural na mga doon, yung mga mayroong parang malilit na bilog-bilog na parang aratilis, pero iba ang lasa, isasawsaw mo lang sa bagoong. Ang bagoong din nila, masarap. Hindi ko alam kung anong klaseng luto nung bagoong na yun, pero napakasarap. So, binabati ko po sila. Mabuhay kayo dyan sa Lake Island, dyan sa Binangonan Rizal. So, ito pa rin yung mga pagbati natin. Binabati ko si Mr. Tony Sea, at saka si Mr. Milchan, si Leslie, si Mr. Ray Sabro, si Mr. Julad Santos, Mr. Boyet Lopez, at saka si Mr. Tito Panil. Ganon din itong publisher ng Maharlika News Magazine na si Miss Cynthia Gabinay. Binabati ko rin si Mr. Ferdy Passion at ganon din si Mr. Doy Del Castillo. Doy, kumusta ka na? Mabuhay ka kung ano man pinagkakaabalahan mo ngayon medyo sana nasa mabuti kang kalagayan. Binabati ko rin si Pastora Helen, si Miss Anlililang, si Mr. Kenneth Yu, si Mr. Flor de los Reyes. Ganon din si Captain Grigi Garcia. At ang ni-request niyang kanta na ihandog natin sa kanya ay ang Pamagat
ay babae. Alam mo ba ito, yung kanta na babae. Paborito ata niya ito. Ugat ng pagkakasala, tukso kang di maiwasan dito sa mundong iba. Babae, kay rami mga adan, inakay sa kasalanan ng taglay mong kagandahan. Babae, ikaw ba'y nilikha na magdulot ng tuwa o magsabog ka ng luha? Ngunit kahit kaganyan, kailangan ka ng daigdig, kailangan ka ng aking pag-ibig. Babae, masdan ang aking puso, may sugat at nagdurugo nang dahil sa iyo. Babae, ikaw ba'y nilikha na magdulot ng tuwa o magsabog ka ng luha? Ngunit kahit kaganyan, kailangan ka ng daigdig, kailangan ka ng aking pag-ibig. Babae, masdan ang aking puso, may sugat at nagdurugo nang dahil sa'yo. Okay. Napakaganda pala ng awiting ni-request ni Captain Griggy Garcia. Medyo umiibig pa ata ito si Cap. Cap, umiibig ka pa ata dahil napakaganda ng request mo na kanta. Yung isang nire-request mo na kanta ay mamaya naman muli. Pati yung mga siyang boys, mamaya na lang. Bigyan muna natin ng pansin itong ating kalusugan para naman medyo magkaroon ng itong mga taga-subaybay natin na yung masyadong conscious sa kanilang health. Kaya medyo anuhan muna natin ng distansya itong mga handog na mga awitin. Yung mga ni-request ninyo na kanta ay mamaya namang muli. Okay, dito naman tayo sa ating kalusugan. Gumawi muna tayo dito sa fiber kasi mukhang hindi masyadong pinapansin ang fiber.
Alam nyo, kung ang benefits na maaaring makuha natin sa fibers, ay ito ay nagre-reduce ng transit time for foods that reducing the risk of colon cancer. O medyo kung mayroon kang colon cancer ay medyo makakaginhawa ka dahil dito sa fiber kung ikaw ay mag-aano ng fiber. Medyo unti-unting malilinisan ang ano mo ang colon dahil iyon ang nakakapagbigay ng karamdaman sa colon. Hirap na hirap ka sa ano. Kaya kung bakit ka nagkaroon ng karamdaman ng cancer sa colon dahil hirap mo mailabas yung ano na yun. Ngunit sa pamamagitan ng fiber ay kinakailangan mag-ano kayo ng fiber. Yung sa description ng doktor para maging maganda ang pakiramdam. At saka ito pa ay improves digestion. Dinadigest talaga yung ano yung yung pagkain natin na ano yung kinain natin nasa loob ng ating katawan. Nadadigest ng mabuti. Kung bakit hindi ka nahihirapan magpupo. Kasi kung hindi yun i-digest, hindi talagang hirap na hirap ka kahit anong gawin mo. Kaya nagkakaroon ka ng colon cancer. So, at isa pa, talagang napakaganda itong ang mga benepisyo na itutulong sa atin itong fiber. Nag-ano pa ito, reduces absorption of glucose to regulate blood sugar levels. Biro mo, nakakapag-ano dito sa ano natin yung sa dugo natin, reduces the I regulate the blood sugar levels. So, medyo wag natin ipagwalang bahala itong ating fiber para naman ito makatulong sa ano natin. Kasi kung napapabayaan natin ang ating kalusugan, talaga naman medyo na doon lahat ang problema na muna ang yung tinatawag na pain. Siyempre, ikaw din ang nagtitiis, ikaw din ang doon sa nakakaramdam doon sa sinasabing pain. Kaya nga medyo kumbaga mayroong tayong nararamdaman na napakakirot, makirot, mahapdi, at saka yung bang masyadong patindi ng patindi ang kirot na hindi naman nagkakaroon ng kabawasan. Talagang hirap na hirap ka. So, kinakailangan kaunting pag-aalaga natin sa ating kalusugan. Kasi kung ang kalusugan natin ay medyo wardik-wardik tayo, maanuhan ka malamang maanuhan ka ng karamdaman na hindi mo inaasahan. So, kaya medyo tayo, kaunting ingat. At saka ito pa, reduces risk of obesity. Kung ikaw ay mataba, sobra ang timbang mo medyo nagre-reduce ka sa pamamagitan ng pag-take ng fiber. Napakahirap kasi ang sobra ring taba, sobrang napakahirap din. Unang-una, mahirapan ka sa pagkilos mo, sa pagkilos lang At saka kung saan ka pupunta, nahirapan ka, hindi ka rin makatakbo ng mabilis. Kasi madadapa ka, matutuwad ka dahil sa sobrang katabaan. Pero, hindi rin maganda ang sobrang mataba. Kasi, diyan yung karamdaman. Tingnan nyo lang yung mga bata. Tuwan-tuwa tayo dahil sa sobrang taba.
hindi ninyo naiisip at hindi ninyo naintindihan na yung sobrang katabaan naman ng bata ay hindi rin maganda. Nasa ano lang, yung nasa tama lang na kalusugan ng bata, yun ang nasa malusog ang pakiramdam ng bata. Pero pag sobra ng mataba, maanuhan na kahit bata pa, anuhan na ng sakit yung bata. Kaya, medyo wag masyado. Ang mga magulang, tuwan-tuwa kasi ang taba-taba ng anak nila. Pero, hindi nila nalalaman na doon nag-uumpisa ang masamang sintomas ng sobrang katabaan. Kaya, huwag kalilimutan mag-take ng fiber, pero mag-ano muna kayo sa doktor bago kayo mag-take nitong fiber. Kasi, kinakailangan may description ng doktor talaga. Pero, wala naman din masama pag kinakailangan nga lang ang description na maano mo kung ilang beses kayo inom o hanggang kailan kayo inom o kung continuous ang pag-inom mo. Iyon lang ang gusto mo malaman sa doktor. At bibigyan ka naman ng instruction niyan kung paano ka iinom. At saka yung mga kakainin mo para hindi na bumalik ulit yung nararamdaman mo na hindi maganda. At saka ito pa, number 5, helps remove plaques that clog artery walls. Biro mo, iyon ang nagre-remove siya ng mga plaques na nag-clog sa artery. Yung artery natin pag medyo napakasakit din yan. Kaya, kinakailangan tayo. Kumbaga sa pag-isipan natin, kinakailangan maging maingat talaga tayo. Alam ko yung mga masyadong conscious sa health, talagang ingat na ingat yan, pati pagkain at sa ibang bagay na dapat at kailangan na pag-ingatan nila sa kanilang sarili. So, number 6, reduces cholesterol levels. Biro mo, kapag maraming basura sa katawan mo na ilalabas yan, na re-reduce ang mga basura sa katawan mo, na dapat naman talaga, kasi kung hindi yan mailabas, malalasong kayo sa mga basura na yan. Iyon ang nagkakaroon na ng karamdaman na hindi mo maintindihan. Iba't ibang karamdaman ang dumadapo sa iyo dahil doon sa mga basurang yan. Kaya kinakailangan, pag nailabas naman yan nandoon naman yung kaginhawahan mo. Ginhawa ka. Ang pakiramdam mo ay para kang walang karamdaman at walang naramdaman na karamdaman. So, medyo tayo, maging lang tayo sa ating katawan. Dumako naman tayo dito sa, ano pa ito? Ay, number 7 na pala. Ang number 7, decreases risk of heart disease. Yung pala, yung kung may karamdaman ka sa heart, kahit kunting maliit lang na bagay, kahit tuldok lang na magbara doon sa kaugat-ugatan ng inyong puso, ay hirap ka na makahinga. Kaya kinakailangan talagang maganda ang daloy ng dugo, maganda ang daloy ng sa atin heart. Kasi once na mabarahan niyan kahit kunti lang, tuldok lang, mahirapan ka na huminga o baka yung paang sanhi ng inyong kamatayan. So, kinakailangan maingat tayo sa atin heart. Kasi pag hirap ka huminga, natural, kakapusin ka ng yung hangin at saka kakapusin ka ng inyong hininga, iyon ang ikamamatay mo. Kaya tingnan nyo yung mga
ika nga atake sa puso. Magkaroon ng atake sa puso medyo talaga naman nahihirapan talaga sila at iyon ay natutuluyan sila sa kanilang sa ng puso. At ito pa, prevents high blood pressure. O meron nyo, nagpre-prevent pa upang hindi ka magkaroon ng high blood. Kaya, napaka-ano nitong fiber na ito, napaka-importante sa katawan natin. Ang number 9, helps prevent stroke. O, kita nyo, hindi ka magkakaroon ng stroke dahil dito sa fiber. Ang laking sa atin ng fiber. Kaya yung iba parang baliwala. Tinatawanan lang yung mga ganun dahil sa ika nga yung bang daw baliwala yan. Hindi naman kailangan yun. Ganun yung may mga taong mga pilosopo Kaya hindi medyo kung ganun sila, di bahala sila sa sarili nila. Dahil may mga tao na sobrang napakarunong din, pero walang nalalaman. Bukay-kayin mo yung kanilang isipan, hindi, walang kaalam-alam yan kung ano yun. Sinasabi lang na nalalaman nila. Gumawin naman tayo sa amino acid. Yung benefits na ng amino acid ay, yung, ito, para sa cell growth natin. Yung cell growth natin sa pagtubo ng ating mga cells. At saka also for muscle building. Upang maging matibay ang ng mga muscles natin. Kaya iyon ang ng amino acid. So, dito mo ulit tayo sa atin mga pagbati. Binabati ko si Mr. Caloy Tolentino, ganun din ang kanyang mga kaibigan. At ang mga Siang Boys, handugan daw sila ng kanta na yung awitin na Smokes Gets in Your Eyes. Ito naman ay request ni Tito Panel. Siya ang may request nito sa kanilang Siang Boys. They ask me how I knew my true love was true. I must reply, something here inside cannot be denied. Said someday you'll find all who love are blind. When your heart's on fire, you must realize smoke gets in your eyes. I chaff them and I gaily laughed to think they could doubt my love. Yet today my love has flown away. I am without my friends dear.
Okay, balik tayo dito sa ating yung mga kaibigan natin na mayroon dito kasi kahapon nung nasa Bread of Life kami, itong si Coach Ina, mayroon siyang ipinakita sa screen tungkol dito sa parang birong katatawanan ng grupo ng nakatatanda. Biro muna dito yung nila, yung parang pinakakuan nila, yung mga katanungan na malilito ka rin sa kasagutan. Ito yung ang number 1 na sinabi. Sabi nung isang nagbabasa, nakakatuwa nga eh. Sino raw ang bayani na walang damit? Sino nga ba yung bayani na walang damit? Ang sagot nito ay si Andres Bonifacio. Kaya nagtatawanan tuloy kami dahil nga hindi nakakatuwa itong nila, itong paano kaya nila nagawa ang mga ito? Paano nila naisipan gumawa ng mga ito? At ang pangalawa ay, sino raw ang bayani na sinto? Sino nga ba ang bayani na sinto? Dito, ito ang sagot nila. Ang bayani na sinto raw ay si Emilio Jacinto. Di ba? Kung ikaw mag-iisip ka, malilito ka kung sino nga ba itong sinto. Hindi naman sinabing sinto-sinto. Basta sinto raw. At ang pangatlo ay, sino raw ang bayani na binaril sa likod doon sa Luneta? Siyempre, alam na natin yun, si Dr. Rizal. So, ang number 4 ay ito. Ito, nakakatuwa rin itong nila. Ano raw ang tawag sa grupo ng mga aso? Kaya, kahapon aning ko maisipin, ano kaya yun yung mga ito daw ay grupo ng mga aso, kaya tawanan pati yung mga nanonood doon, nagtatawanan. Ang grupo daw ng mga aso, ang sagot ba nung isang sabi niya, di asosasyon, sabi niya. Kaya nakakatawa yung, di asosasyon, sabi niya. So, ito naman yung, itong number 5, ano raw ang pangkat? Ano naman daw ang tawag sa grupo ng mga pusa? Ano nga ba ang tawag sa grupo ng mga pusa? Ayun medyo mayroon ng kuhang kanina. Ang sagot nila ay, di pangkat. Kaya medyo nakakatuwa nga ito. Pangkat daw, pangkat. Ang sagot ng grupo ng mga pusa. So, ito naman, ang ika-6 naman ay ang sabi, anong bansa ang parating nagmamadali? So, ayan, ngayon ay medyo mayroon kayong ngayon. Kung ano nga ba ang bansa na parating nagmamadali? Ano nga ba? Sagutin nyo. Medyo naman kayo dito sa natin. Sana nga nagtatawag kayo para sagutin ninyo. Nakalimutan ko lang ibigay kanina yung telephone number din dito sa studio para tumawag sana kayo para sagutin ninyo itong mga katanungan. At ang pampito ay, alin bansa araw ang marumi? Alin bansa nga ang marumi? Ay, ang hindi nakalimutan kong bigyan ng answer anong bansa ang parating nagmamadali? Ang bansa na parating nagmamadali, di Russia. Russia nga.
medyo bigyan muna natin ng ano itong kuha natin. Mamaya natin, bago natin ipagpatuloy itong ibang ano dito, itong ibang mga tanong ng mga nakatatanda ay isa munang patalastas. Bilib kami sa'yo. Sa tuloy-tuloy mong hulog sa SSS, protektado ka at yung pamilya. Mag-member na. Sa galing mo, nagkatrabaho ka. Sa sipag mo, naging bisor ka. Sa talino mo, naging manager ka. Saludo ang pag-ibig sa'yo. Ngayong 65 ka na, ang pinaghirapan mo, may katuparan sa Balik Savings 65. Lahat ng monthly savings contribution mo, dagdag ang company contribution, dagdag pa ang kinitang dividendo, narito na. Ibabalik ng pag-ibig sa inyo. Inyong-inyo na para buhay nyo'y gumanda. Ready na ang inyong Balik Savings 65. Punta na sa pag-ibig. May sakit si Junior? May pera ka bang pampaospital? Miyembro ka ba ng PhilHealth? Pwes, sagot ng PhilHealth ang problema mo. Dahil ang PhilHealth ay mayroong no balance billing policy at dahil ikaw ay isang sponsored member, siguradong wala kang babayaran sa pagpapaospital sa kahit saang pampublikong ospital, maging si Junior. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 441-7442 o magsadya sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth. Ipagpatuloy po natin itong mga katanungan ng nakatatanda na ito ay kanilang, sa grupo nila ay kanilang pinag-aralan kung ano itong mga tanong na pwedeng sagutin na kuminsan malilito ka sa kasagutan. Pero napakadali naman pala. So, ang number 7 ay alin bansa raw ang marumi. Kaya itong sinasabi, alin bansa ang marumi, ay sabi pa nung isang matanda, di Germany, sabi niya. Germany. Kaya medyo germ nga, kumbaga sa germs. Si Kuya Germs. So, at ang panghuling katanungan ay ito. Marami pa nga sana silang ilalahad na mga tanong nila na nakakalitong sagutin. Pero tinawag yung nagbabasa ng mga ano nila Kaya tumayo, naputol. Anong bansa raw nandoon si Mang Indo? Sino si Mang Indo? Anong bansa nga ba ang nandoon parati si Mang Indo? Ang sagot nila, di sa Indonesia, sabi niya, kasi may karugtong kasi nandoon siya lagi. So, medyo nakakatuwa rin itong kaya ang ginawa ko, sinulat ko, para naman kako, ma-share ko rin naman dito sa aking programa. Dahil alam ko marami ang mga listeners natin, marami ang nanonood at nakikinig. Tayo, ang programa natin ay mag-aano na tayo ng sa ating kalusugan, sa medyo may konting balita at mayroon konting joke-joke, kumbaga.
para medyo maganda naman ang dating. So, ang huling hiling naman na kanta na gustong ihandog natin sa kanya kay Cap Grigi Garcia ay ang pamagat, yung ibig kong ibigin ka. Iyon ang ni-request talaga niya yun. Sabi, alam ko nanonood siya ngayon at nakikinig. Dahil inaabangan talaga niya itong programa ko dahil doon sa mga request niya na mga kanta. Yung babae, napakaganda pala yung ni-request niyang kanta. Ngayon ko lang narinig yan. Maaring naririnig ko yan noon, pero siyempre hindi ko naman alam kung ano ang pamagat. Yung pala ang pamagat yan ay babae. Ito naman, ibig kong ibigin ka. Si Anthony Castello ata ang nagkumakanta niyan. So, medyo ihahandog natin itong kantang to dahil iyon ang kanyang request. Alam ko, medyo nanonood dyan. Dala-dala niya yung ano niya. Nanonood siya doon sa internet niya, sa TV. Kaya medyo bigyan natin ng daan ito kung ano ang kuwan niya. Na, dahil ito ay mga magkakaibigan yan sila, nila Mr. Tolentino, yung mga grupo nila doon, puro mga businessman. Kaya medyo kita nila ako, nakausap nila ako, kaya sabi niya, pwede ba kami humiling ng kanta? O, siyempre, sabi ko, okay naman, humiling kayo ng kanta para ikasisyan nyo, dahil isa rin kayo sa akin mga taga-panood or taga-subaybay. Isa kayo sa mga televiewers at saka taga-subaybay. So, ito, medyo hinahanapan pa ng itong kwan. Hinahanapan pa ng operator natin yung kung nasaan yung kanta na yun. Medyo na pa ata kung saan nakalugar. Kaya, bigyan natin ng kwan, medyo tumatagal lang ng konti. Medyo anuhan muna natin ng na kita mo na ba yung yung kanta? Ibig kong ibigin ka. Kahapon lamang kay ginhawa ng buong mundo. Lahat ng bagay kay gang pa rin tumatakbo. At kung ligaya'y kulang man, sa kapipilit ko'y naghuhusto. Tamang-tama lang ang buhay ko. Kahapon ko'y nagbago ng lahat. Umaga't hapon ang loob ay andap-andap. Nabubuhol ang isip ko, sa hirap ko'y kailang maangat. May pag-asa bang matatanggap? Anong nangyari na? Tahimik kong mundo'y biglang nasangkot sa buhay mo. Kanina lang naisip ko, marahil buti pa ang buhay ko ay nabayana
nag-isa. Kaya lang minsan iwan mo, tiyak na isip ko'y mag-iba. Dahil ibig kong ibigin ka. Dahil ibig kong ibigin ka. Okay, gumawi ulit tayo dito sa ating kalusugan, sa health. 'Di ba? Ang kasabihan nga, ang health is wealth. So, gumawi naman tayo dito sa enzymes. Ang benefits na naitutulong ng enzymes sa ating katawan ay for breakdown of fats. Pero maganda nga yan na dinudurog nila yung yung mga fats, nalulusaw ang fats, yung mga taba-taba na sa ating katawan. Iyon ang nakakapagpahirap sa ating katawan. Hirap tayo huminga, hirap tayo kumilos dahil sa mga fats. At saka yung number 2 ay for biological function. Yung pag-function ng buo nating katawan, nakakatulong yan sila. Ang number 3 is for protein digestion. Pero nagda-digest sila ng protein. Inaano yung protein natin. Protein digestion. At saka ang pang-apat ay powerful antioxidant. Wow! Ito ang maganda. Napaka-powerful na antioxidant sa pamamagitan ng enzymes. So, ang panglima ay to strengthen heart muscles. Wow! Pagkaganda. Ini-strength pala yung natin. It strengthen our heart muscles. So, kaya maganda ang pakiramdam natin dahil yung mga muscles natin sa heart sa pamagitan ng enzymes. Yung enzymes ay yung mga tulad doon sa saging, pag kumakain tayo, may mga parang mga gahibla ng na nakapulupot doon Iyon pala ang enzymes. So, iyon tinatanggal pa natin yan kapag tayo kumakain. Iyon daw ay ang sinasabi, huwag natin tanggalin kasi iyon ang mahalaga sa katawan natin. Kaya napakalaki pala ng enzymes. Gumawi naman tayo dito sa magnesium. Ang benefits na ibibigay naman ng magnesium para sa ating katawan ay ang it helps, tumutulong to relieve constipation. Yan. Helps relieve constipation. Kaya napakaganda ng nito sa constipation. Nire-relieve ang constipation. So, ang pangalawa ay helps prevent hypertension. Ito ang napaka-importante
biro mo pag kakaroon ka ng hypertension, naging hypertensive ka, inaano itong prevent nilang magnesium na ito. Ito ang benefits na naitutulong naman ng magnesium sa ating katawan. So, helps prevent hypertension by enhancing blood flow. O bilo-biro mo. By enhancing blood flow. Hindi natin maano itong kwan natin. Kaya, medyo napakaganda ng kwan ng daloy ng dugo natin. Dahil, enhancing our blood flow. At ang number 3 ay helps build enzymes that restore sex hormones. Nagre-restore ng sex hormones. So, to restore fertility. Biro mo, to restore fertility. Nagre-restore siya ng sex hormones. Helps build enzymes. Biro nyo, napakaganda ng ano nito. Kaya, huwag natin ipagwalang bahala itong ang magnesium pala at saka yung enzymes. Malaki ang naitutulong sa atin. So, hindi natin kung bakit hindi medyo tayo sa ating health. Dahil iyon pala ang medyo nakakagaan-gaan sa ating pakiramdam sa katawan natin. So, medyo natin to. Napakaganda ng natin. Kaya sa ng ating kalusugan, kinakailangan nga lang masyado tayong sa pakikinig at panonood kung ano yung mga sinasabi tungkol sa ating kalusugan. Napakahalaga talaga kasi meron tayong hindi alam na nailalahad dito sa ating programa na upang malaman ninyo kung ano ang nito, yung kung saan nakakatulong, kung anong naitutulong ng isang bagay, lalong-lalo na ito yung magnesium at saka yung enzymes. Dahil hindi masyado ito kuha ng tao, yung enzymes at saka yung magnesium. So, mas mabuti nalalaman ninyo kung anong tulong ang nagagawa sa ating katawan upang ito ay maging malusog. So, iyon ang kuwan natin. Kaya, napakaganda ng kuwan natin. So, sa ating pagtatapos ay muna tayo ng isang awitin na mayroong request, muntik ko na ito makalimutan, ang usahay. Request yun ng grupo ng mga dyan, yung mga businessman dito sa Makati. Puro mga Bisaya yun, kaya inire-request nila. Usahay, magadamgo ako, nga ikaw ug ako nagkahigugmay. Nganong damguhon ko ikaw, damguhon sa kanunay sa akong pagmingaw. Usahay, magamahay ako, manong nabuhi aning
kay ako nganong nabuhi paning kalibutan nganong gitiaw ti awan ang gugma ko kanimo kanimuda. Di-aw-di-awan ang gugma ko kanimo kanimuda. Nganong giti-aw-di-awan ang gugma ko kanimo kanimuda. Okay, medyo dumating na itong oras ng ating pansamantalang pagtatapos eh. Hanggang sa muli, sa sunod na Lunes, sa ganito ring oras, ako po ay Senyor de Tebes. Paalam. Mabalos. With money you are, or if you drive around in a big fancy car. If you're the lord of the manor or the belle of the ball, if you haven't your health, sure you've nothing at all. Your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. You can have all your riches of diamonds and gold, but they don't mean nothing when the Lord takes your soul. But the one thing that'll help you along every day is to stop for a moment and kneel down and pray. Your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Your health is your wealth, now don't you forget it. These are the words my father told me back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Back when I was a lad, such a long time ago. Your health is your wealth, now I'm telling you so. Your health is your wealth,